Tanong ko lang po, Engineer, ano po ang damdamin ng mga kapatid natin ng mga Muslim ng ating Vice President Sara Duterte ay tinanggalan po nila ng security? Kaya nga po, kung pwede lang sana kami ang maging security, kaya po namin yun. Marami ng politisyan na kaibigan namin, napatunayan namin, hindi namin iniiwanan ng kaibigan namin, lalo na kung may yung bloodline ba. Alam nyo naman na siguro may dugo silang maranang. So hindi lang po yun, actually kung sino talagang naapi, doon kami. Kahit ipaglalaban namin yan. Talagang hindi po kayo nag-iisa, BP Sara. Si Sara. Maliban na si Sara ay kamag-anak namin. Hindi namin pababayan dahil kamag-anak namin siya. Taga Mindanao. Ang kwan lang namin ay huwag impeach. Yun lang ang masasabi ko dito. Ito ang kwan namin ngayon. Ang mga sasakyan. Mga sasakyan. 150. Oh, yung kanina na may mga bagong dumating, hindi nakalista dito dahil ito ay yung linista namin kahapon. Pero nakita niyo naman na ang haba ng pila. Ayun lang, itong spokesman namin si Nasib Malawan. Kung ano ang sasabihin niya, yun ang kuwan namin, salita namin. Maraming salamat po. Bago kayo magtapos po, mensahe po muna kung if ever nanonood ngayon pangalawang Pangulong BP Sara. Kung manonood ka man BP Sara, nandito kami. Ayos saan tayo makarating. Kasama mo kami. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Ayan, mayroon pa po tayo guys, kakausapin. Salamat sa iyo, Mayor. Salamat. Thank you. Ayan, guys. Engineer Nasib. Engineer Nasib. Good morning, good afternoon po sa iyo, Engineer. Pakilala po muna kayo. Ano po ang atin pong pakay sa ginawa po nating karaban ngayon? Yes po, ako ay tagapagsalita po ng grupo, yung Muslim Alliance. Yung Muslim Alliance, ano po yan, composed of lahat ng mga presidente, halos ng Metro Manila at saka yung Luzon White. So nagsama-sama kami para po suportahan yung no impeachment kasi alam naman natin na wala sa batas. Nagsalita na yung ombudsman, nagsalita na yung COA. Ano pa ba? Ano pang kailangan nila? Ano pang gusto nilang patunayan? So, pati presidente, nakiusap siya na huwag nang impeach. So, siguro, para lang siraan yung BP natin, alam nilang maganda yung performance ng tatay niya, baka siya naman maging Pangulo. So kami po, taga Mindanao kami, actually, dito lang kami nangangalakad sa Metro Manila. Kami po ay hindi namin pababayaan yung mga taong naapi. Kasi doon po tayo sa batas. Kailangan protektahan natin yung Constitution, protektahan natin ang batas, protektahan natin yung mga taong naapi. Kaya kami po, nagtipon-tipon, lahat, walang gumastos sa amin, sarili naming gastos, yung bawat isa sa amin. Siguro nakita nyo naman yung mga tao na nandito. Sila po yung may mga kaya halos sa yung buong Metro Manila, mga Muslim, mga businessman. Tanong ko lang po, Engineer, ano po ang damdamin ng mga kapatid natin ng mga Muslim ng ating Vice President Sara Duterte ay tinanggalan po nila ng security? Kaya nga po, kung pwede lang sana kami ang maging security, kaya po namin yun. Marami ng politisyan na kaibigan namin, napatunayan namin, hindi namin iniiwanan ng kaibigan namin, lalo na kung may yung bloodline ba. Alam nyo naman na siguro may dugo silang maranang. So hindi lang po yun, actually kung sino talagang naapi, doon kami. Kahit ipaglalaban namin yan. Talagang hindi po kayo nag-iisa, BP Sara. Reaksyon nyo lang po, bakit po hindi sila nakikinig sa ombudsman na ombudsman ng COA na sinabing clear po, malinis po ang record ni BP Sara, at ito pong si BBM nanawagan na wag daw i-impeach si BP Sara kasi wala namang kabuluhan yon. Ano po ang reaksyon ninyo tungkol dito? Kaya nga po ginawa namin to bilang ipakita namin na talagang inaapi nila yung PC natin, yung Vice President ng Sambayan ng Pilipino.
alam naman natin yung boto niya, overwhelmed talaga kasi sobra 30 million. Ano pa ba ang gusto nilang patunayan? Siguro tayo, tao tayo. Kami mga Muslim kami, hindi namin gusto yung ma-violate po yung batas. Gusto namin talaga doon kami, law-abiding citizen po kami. Kaya nakita nyo naman na magkaiba't ibang pamilya, magkaiba't ibang grupo, magkaiba-ibang tribo, para lang po ipakita sa buong Pilipinas, hindi lang sa buong Pilipinas, kung saan man may Pilipino, ipakita natin na hindi nag-iisa ang Vice President natin. Tutulong po kami hanggang sa dulo. Speaking ba hanggang sa dulo, hanggang kailan po kayo magsasagawa ng ganitong pagkilos? Kung kinakailangan, magsabi lang ng mga kapatid natin, may magtitipon, suporta po kami. Kahit saan makakarating yung Muslim Alliance, suporta po kami. Masasabi ba natin na itong ginagawa po ninyo ay halos sinisimbolo ito ng pangkalahatan ng mga brothers and sister ng mga Muslim? Kung i-grade natin yan, sa tingin ko lang, 90% ng mga Muslim. Hindi mo maalis. Hindi mo maalis, may mga taong sumusuporta sa kabila kasi may mga pakinabang sila. Kami po, bilang mga negosyante, alam naman natin, marami tayong kaibigan ng mga politisyante. Kami po ay pinapagitan lang namin kung sino yung naapi, yung sinabi ko kanina, doon po kami. Hindi po namin iiwan yan. Hindi po nag-iisa yung mga taong naapi, lalo na yung Vice President natin. Speaking of negosyante, gaano po sa inyo kahalaga yung kapayapaan ng ating bansa bilang nagninegosyo? Napakahalaga po. Kasi pag walang kapayapaan, wala pong palakalan. Kung naniwala kayo, nakita natin nangyari sa Israel, isang matayod na bansa yan, pero nung magkaroon sila ng gira, nung nangyari, bagsak yung economy nila. In fact, yung Prime Minister nila, alam nyo naman, parang i-impeach yata eh. Parang kung ano-ano nang sinasabi nila sa Prime Minister nila. Kaya po, kailangan talaga yung kapayapaan. Kung walang kapayapaan, walang kalakalan. Kung walang kalakalan, walang negosyante po. Yun, yan sa akin. Pangalawang panghuling tanong ko na lang. Ang mensahe nyo po sa ating mga kababayan, mapa non-Muslim, Christian at iba't ibang mga reliyon at mga OFW sa buong bansa at sa buong mundo. Opo, nananawagan ako sa mga kababayan natin. Alam ko naman na pro-peace kayo, pro-constitution kayo. Hindi nyo pababayan na yung masira yung constitution natin. Pag government employee ka man o simpleng tao ka lang. Ang sa akin lang po, nananawagan ako, alam ko naman. Ngayon, nararamdaman ko, kahit saan ako pumunta, yung suporta nila kay BP Sara talagang nandoon sa suporta nila kay Duterte. Kaya po, ang sinasabi ko, sabihin ko sa inyo, mga kapatid, ito na po yung panahon na magkaisa tayo. Magkaisa tayo, kung sino ang naapi, doon po tayo. Kahit sinong mga api, kalabanin natin sa mapayapang paraan. Yan. Panghuling mensahe nyo po, iukol nyo naman kay Vice President Sara Duterte at kay Pangulong Duterte kung sila po ay nanonood ngayon. 5,300, magpa 5,400 na po ang viewers ko at sa ibang pong mga kasamahan natin. At baka mamaya nanonood si BP Inday at saka si Tatay Digong. Mensahe nyo po, sir. Of course, kung nanonood man si Tatay Digong, siguro kahit hindi siya nanonood, mapapanood niya. Kasi Ma'am BP Sara, nagkaisa po ang mga kamusliman. Siguro ilan lang naman, mayroong mga taong ibang pananaw sa buhay. Pero kami, nagkaisa kami, walang nagbabayad sa mga kasamahan natin. Alam nyo naman, malaking gastos yung ginagawa natin. Kami po ay nag-ambag-ambag para lang po patunayan natin na talagang yung mag-ama, gusto naming suportahan yan hanggang sa dulo. 2028 election, makikita nyo po ang Muslim Alliance sa pamumuno ni former Mayor Akhtar Marmar, yung chairman sa board, si former Mayor Moti Mariano, yung vice internal, yung kapatid natin, incoming MP ng BARM, si Jerry Magarang.
Isa pong former MNLF commander yan. Former admin ng Golden Moss. Isa po yan nirerespeto sa amin. Nirerespeto yan dahil isa siyang sultan. Tsaka yung kapatid natin si Abdurrao, siya po ang Vice President ng External.